Ayun, magandang gabi po mga boss. Gusto ko lang i-shout out yung isang boss natin dyan. Yung isang idol natin, isa rin na vlogger. Ayan. Siya po ay walang iba kundi si Boss Marlon Ugato. Isa po siyang vlogger at ang kanyang YouTube channel ay Macau CPF Vlog. Siya po ay isang taga Bohol. Ayan. Narito po yung isang stag na kanyang ipinasabay sa atin na pure Golden Boy sweater na nanggaling mismo sa Red Game Farm. Ito ay handpick po, nanggaling sa Red Game Farm. So maraming salamat Boss Marlon. Narito po yung napakagandang stag na ipapadala natin para sa inyo. Makapag-breed kayo ng magagandang palahi na nanggaling sa Red. Thank you, boss. Good day sa ating lahat. Dito na naman tayo sa ating Mercado Official po. Ako'y talagang nasiyahan po dito sa channel na ito mga kaibigan kasi mabilis po ang ng mga natin at saka ang daming pag-comment mga kaibigan. Napakasaya ko dito po at saka ito namang ating kaibigan, yung pag-usapan natin ngayon. Bago tayo mag-umpisa ay shout out muna tayo kay King South Cotabato, Norman Donato Paduba, Italy, John Servano, Sergio Culanag, Saudi Arabia, Voltaire Aninyon, Bien Unido, Richard Bagsarsa, taga Hagna, Korea siya ngayon mga kaibigan, Arlinda Suya ko. Mag-ingat kayong lahat dyan mga kaibigan. Kayo yung mga trabaho sa ibang bansa, OFW. Sana mag-ingat kayo dyan po. Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Itong pag-usapan natin mga kaibigan. Ito pong tinatawag na mistiso na manok. Pwede ba natin isali sa pitmaster o word slasher po? Naku mga kaibigan. Alam niyo po, itong mga ganyan ay talagang pwedeng-pwede po. Basta may pira ka lang mga kaibigan. Mistiso na manok, siyempre pili din tayo na mistiso na manok siya, pero yung may mga purma talaga, yung mga magaganda ang purma at saka ang mga mistisong manok ng kaibigan, alam mo po, ay talagang magagaling po. Totoo yan, lalo na ang mistiso, tinatawag ng mistiso mga kaibigan na Bisaya na cross sa mga hybrid na manok, yun ang tinatawag ng mistiso po. Kasi pag tinatawag ng mistiso, parang pasok sa ating isip mga kaibigan na medyo mahina po. Pero sa tingin ko mga kaibigan, lalo na pagpapakainin yan ng mga ganda, masarap na pagkain po, at talagang yung mga pinapakain din sa mga pang-derby mga kaibigan, ay talagang malakas din yan. Ilang bisis ko na yan manok ng ganyan po. Kung isali natin sa pitmaster, nakita natin sa pitmaster mga kaibigan, grabe mamalo yung mga manok. Pero pag mistisong manok ang makakontra dyan, baka sabihin yung mga kaibigan parang humina ang manok. Totoo yan. Kasi mag-ano yan mag-adjust yan sa kung medyo mabilis ang kalaban, bumilis din yung manok, di ba? Pero mga kaibigan, matamaan yan ng isang bisis sa mistisong manok. Napakahaba ng tari po. Kahit pitmaster pa yung mga manok na yan, mga kaibigan, pareho lang yan po. Kasi itong magmamanok tayo. Or slasher, pitmaster. Pag may pira ka lang mga kaibigan, kasi kailangan yan ng pira Alam nga naman, ang pagmani mo or ang isugal mo 1.5 di naman pwede yun. Pero pag may piras talaga mga kaibigan, pwede po. Itong mga mistisong manok mga kaibigan, magaling lang ang hunter. Talagang may laban yan kasi may mga angat yan, may mga ilag yan Alam niyo po, itong tinatawag lang na roundhead mga kaibigan, itong mga Boston roundhead po ay parang mga Bisaya din yan mga kaibigan. Totoo yan. Ito kasing mga Boston, anong klase yan na Lisi Roundhead. Ito lang sumisikat yan kasi ang naghawak yan ay mga Amerikano po. Kaya ang mga medyo may pira din dito sa atin, pupunta ng United States mga kaibigan, kumukuha ng Lisi Roundhead, yung mga Gary Gilliam na Roundhead, mga ganyan. Siyempre, pagdating sa Pilipinas yan, matunog ng pangalan dyan kasi imported. Pero sa real talk lang mga kaibigan, itong mga roundhead po, parang mga Bisaya din yan ang away dyan mga kaibigan.
tingnan mo po yung mga attributes nila, malaki ulo, malaki mga paa. Pero ngayon, hindi na po kasi dinidevelop na yan sa mga big time breeder, lalo na kailan sila turi. Maganda na, manipis na yung mga paa. Katulad sa mga busto ni Iskulin. Na iba na po, hindi na po katulad malaki ang ulo, kaibigan. Yung mga original talaga dati, malaki ulo, malaki mga paa. Kahit nga kang Garigilliam, kaibigan, malaki ang mga paa po, malaki ulo. Pero ang away niyan, mga kaibigan, wala akong pinagkaiba sa mga Bisayang manok po. Totoo yan. Lalo na ang mga Bisayang manok, mga kaibigan, i-cross mo rin sa sweater. Talagang may mga malagitik din mga palo dyan, mga kaibigan. Pero alam na, business world, mga kaibigan, sa business side tayo. Siyempre, pag manok mo, sweater, 5K mo, cross mo sa Bisaya, sino pa ang bumili dyan, di ba? Pero pag ang manok mo, Garigilliam Roundhead, cross mo sa 5K, ay talagang mag-click yan, siyempre. Ang umawak dyan, Garigilliam, Amerikano pero pag dito lang tayo, mag-breeding tayo ng mga Bisayang manok, mga kaibigan. Tapos piliin natin yung mga medium lang na, mga eksaktong plastado lang sa pagka Bisayang manok. Cross natin yan sa mga sweater po. Cross natin yan sa mga, kung anong klaseng sweater yan, kung anong mga kilso yan. Imposible naman yan, mga kaibigan, kung hindi yan hindi yan mag-click, hindi yan mag-nick. Kasi ang mga Bisayang manok, mga kaibigan, diyan ka makakita po na, di ba, yung mga, lalo na yung mga layaw na manok, mag-hook yan sa kataas na mangga, mag-ano. Ako, mga kaibigan, totoo yan. Kasi, pag tayo naman, nasa baba tayo, may mistiso tayong manok, kuha tayo ng mga 5K sweater sa rin. Close natin yan. Kung ang kalabasan niya napakaganda, mananalo, hindi ka pa rin sumisikat ng kaibigan kasi nandito ka lang sa baba. Pero kung makahawak dyan sa manok mo, na-breed mo, napunta kay Edwin Aranez po, ay siguradong sisikat yan, mga kaibigan. Totoo yan. Depende kasi yan sa kapag ang nakahawak dyan, nasa baba lang. Tapos hindi ka naman makasali dyan sa mga pitmaster, mga world slasher kasi kailangan yan ng pira, mga kaibigan. Totoo yan. Dito nga, sa probinsya, mag-ano ka ng bakbakan, kailangan mong, mayroon kang 30,000, makasali ka na dyan. 20,000 ba, pwede na siguro yun. Pero pag doon, mga kaibigan, pamasahe mo, mag-ano ka pa sa lagyan ng manok mo doon sa Luzon, paano ka napakahirap ko. Kailangan ng pira, at saka wala pang kasiguruhan yun. Pero kung magaling talaga yung breed mo, may mag-finance yan, mga kaibigan. Siguro, mga kaibigan, hindi kayo finance kasi Bisaya ang ginamit mo eh. Pero pag Garigilliam Roundhead yan, ako, talagang po. Pero walang pinagkaiba ang estilo. Mas magaling pa yung mga Bisaya, mga kaibigan. Totoo yan. Sikat lang yan sa mga pangalan nila po. Pero sa totoong pangyayari, real talk yan, mga kaibigan. Ako, pero kahit gaano kagaling po, hindi ka talaga mapansin, mga kaibigan. Totoo yan, talagang i-snub ka. Yan ang real talk po. Hindi natin masabi kasi kahit na yung yung na-produce mo sa sweater mo, kahit pure 5 yan, nakagawa ka ng isang strain, mga kaibigan, ang pinukros mo ay Bisaya. Pangalanan mo yan ng anong pangalan mo, katulad nung dating kaibigan na ang sabi daw na yung limon daw, pinangalanan daw yan ni Ducalci ng limon kasi itinali daw sa may limon na yung naman, yung Golden Boy ng kaibigan. Tinawag daw Golden Boy kasi kumukuha si Golden Boy kay Ding na 100 pieces tapos hindi daw kinuha. Pinangalanan na lang daw ni Ding ng Golden Boy. Pero yan, mga kaibigan, ay mga joke lang yan. Pero kung sakasakaling makabreed ka ng ganun, ganyan ka galing, Bisaya, cross mo dyan, manok Tagalog ba? Kahit kaano yan kagaling, mga kaibigan, kahit ano pang ipangalan mo dyan, hindi ka pa rin mapansin po kasi iba yun, mga kaibigan. Pero ang manok na ganyan, mananalo yan sa binibreed mo. Tapos, ang nakahawak yan ay mga Jewish, mga ano ba yan? Talaga sisikat yan, mga kaibigan. Ilaban yan sa mga big time na pit Di ba? Yung mga sikat. Pagbigay lang natin si Atong nakahawak yan sa nabirid mo na magaling. Ay talagang sisikat yan, mga kaibigan. Pangalanan mo na Macau Jam. Para ko, ang ganda, mga kaibigan. Pero
mahirap mga kaibigan. Pero pag si atong ang kahawak dyan, kung sino mga big time dyan, mga sus, siguradong sisikat yan. Kaya ito kasing pagmamano po may sa likod yan ay may business ano yan eh. Kaya nga itong mga pangalan na bloodline mga kaibigan, real talk, business yan mga kaibigan, totoo yan. Paano ka makabinta kung walang kaya gusto ko rin na ang iba ayaw nilang pangalanan ng pure pero mas maganda yung pure mga kaibigan, sabihin pure, di ba? Kasi ano mo talaga na itong manok na to ay Golden Boy 5K, di ba? Pag sinasabi mong straight Golden Boy, parang ano eh. Pero pag sinasabi mong pure, kahit maraming mainis din sa makarinig na pure. Pero, ganoon talaga yun. Kasi yan ang tinatawag na pangalan ng isang breeder. Pinangalanan niya na ganyang pangalan. Na yan ay nabuo niya na straight o bloodline. Kaya ganun. Sa kanya, pure yun, di ba? Tayo naman dito nakabili, di pure pa din yan, di ba? Yun lang po mga kaibigan. Ito'y talagang usapang pagbamanok na po. Good morning sa lahat po.